Nagbabalik ang unang balita, Pakaigan, isang babae ang napatay sa saksak sa loob ng kanyang bahay sa Novaliches, Quezon City. Sugatan naman ang kanyang 5 taong gulang na anak. Pinaghahanap na ang live-in partner ng biktima na siyang suspect sa krimen. Darito ang report ni Oscar Oida. Patay ang 24 anyos na si Jenny Mexico. Makaraang mag-amok manong seloso nitong live-in partner sa loob ng kanilang tinitirahan sa Maylili Street, Barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. Pati ang 5 taong gulang na anak ni Jenny, di rin nakaligtas sa pag-aamok ng kanyang live-in partner. Pasado lang 6 kagabi, nang bigla na lang umunang lumabas sa kanilang bahay ang 5 taong gulang na anak ng biktima, duguan at iyak ng iyak. Po yung bata, lumabas tumakbo rito, tapos nagsumbong po yung bata, yun lang po. Ano sabi? Sabi po ng bata, yung papa niya raw, pinatay daw yung mama niya. Kasunod nito, nakita na lamang wala ng buhay na katawan ni Jenny, natadtad ng saksak. Pero ang live-in partner na si JC, mabilis umanong nakatakbo. Halos himatay naman sa sama ng loob ang ama ng biktima. Anya, matagal na daw siyang kinakabahan sa live-in partner ng kanyang anak. Pinagsasabihan ko ngayon anak ko na huwag ka na makisama dyan dahil adik. Higit pa dyan, grabe umano ito, magselos. Dati na laging siloso kasi yung lalaki na. Magpakita siya. Panagutan niya yung ginawa niya sa apo ko at saka sa anak ko. Samantala, nagpapagaling na sa ospital ang 5 taong gulang na anak ni Jenny at ligtas na sa tiyak na kapahamakan. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Ginawaran naman ng posthumous promotion ang 11 sundalong napatay sa pananambang sa lalawigan ng Ifugao nitong Miyerkules. Malaking dagok daw sa hanay ng Philippine Army ang nangyaring ambush. Pero mas masakit daw ito para sa mga kaanak na mga sundalo. Binigyan ng bawat naulilang pamilya ng 50,000 pesos special financial assistance. Ay sa mga otoridad, tinutugis na rin nila ang nasa likod ng pananambang na tinukoy nilang breakaway group ng NPA na Sandatahang Sangay Platoon, Ifugao. Samantala, isa namang miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU ang napatay sa engkwentro sa bayan ng Magsaysay sa Davao del Sur. Base sa report, may 30 miyembro ng New People's Army ang lumusob sa kampo ng CAFGU sa barangay Bakungan nitong Miyerkules. Tinangkaraw ng mga rebelde na nakawin ang mga armas ng CAFGU pero nabigo sila. Patay din sa bakbakan ng 4 na rebelde habang tinutugis na ng mga otoridad ang iba pang nakatakas. Mga kapuso, iba't ibang estilo ng pagluluto ng bangus, ibinida sa Bangus Festival sa Dagupan. At samot-saring katakam-takam na pagkain mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, tampok sa isang trade expo sa Lingayen, Pangasinan. Narito ang report ni Charis Victorio ng GMA Dagupan. Mainit-init at malaman na empanada mula Ilocos. Malutong at malinamnam na tahong crackers naman galing Samar. At iba pa mga specialties at delicacies. Ilan lang ang mga ito sa mga nakakatakam na pagkain na tikman ng mga dumalo sa Trade Expo sa Lingayen, Pangasinan. Ang samot-saring pagkain galing sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kakaiba daw na pagkain galing Ilocos. Ngayon lang daw sila nakatikim ng ganito dito eh. Titikman natin tong tahong crackers na produkto ng Samar. Wala raw ginamit na preservatives dito at yung tahong meat ang main ingredient. Malutong, hindi siya maalat, sakto, sarap. Sa pagpapatuloy naman ng 1 buwang pagdiriwang ng Bangus Festival sa Dagupan, iba't ibang putahe ang ipinatikim sa mga bisitang dumalo sa 101 Ways to Cook Bangus Contest. Ang isa sa mga kalahok, Korean style ang ginawang pagtimpla at pagluto. Ito raw ang bangus panchang. May Italian style pesto bangus soup. At ang katakam-takam na baked bread with bangus toppings. Kabilang sa mga tumikim ang ilang kapuso personalities. Very interesting yung mga flavors na nalalasahan naming mga judges. Masarap. Nagulat ako kasi kahit bangus yung team nila, meron silang mga ibang ways to use the bangus. Tatagal hanggang May 19 ang Bangus Festival kung saan samot-saring activities ang magaganap para sa mga residente at turista.
Pinay na si Jessica Sanchez na nanawagan ng suporta para makapasok sa top 5 ng American Idol Season 11. Hindi masyado nagustuhan ng mga judge ang rendition niya ng Bohemian Rhapsody pero napahanga naman sa kanyang pagkanta ng Dance with My Father. Narito po ang report. Dalawang linggo na nakalilipas, muntik ma-eliminate sa American Idol ang may dugong Pilipinang si Jessica Sanchez pero sinalba siya ng judges. Sa latest performance ni Jessica ng Bohemian Rhapsody, average ang reaction ng AI judges. Kahit may good comments, tila di masyadong napahanga ang mga hurado dahil hindi raw rock ang forte ni Jessica. For the Queen song, I felt, iffy about it because it was Bohemian Rhapsody, the biggest song, and it was Queen. I mean, I was definitely scared, and I know that, rock isn't my genre, but definitely if I'm here next week, I'll try to make the song more mine. Pero bumawi naman si Jessica nang kantahin niya na ang Luther Vandross song na Dance with My Father. Para sa judge si Steven Tyler, may kukumpara raw ang boses niya sa pumanaw na music icon na si Whitney Houston. Ito naman daw ang pinakamagandang song rendition na narinig ni Jennifer Lopez. Been working hard ever since the beginning of the show, but it definitely pushes me even more because I used up the save just like Philip said. There's no save anymore and I don't want to get cut. Pareho pang nagtrending ang Bohemian Rhapsody at Dance with My Father sa Twitter Philippines. At dahil di na pwedeng gumamit ng save sakaling ma-eliminate sa competition, hiling ni Jessica sa kanyang fans na iboto siya. Umaasa rin daw siyang makakapasok sa top 5 ng AI ngayong araw. I just want to say thank you guys and I love you guys more than everything. Kumusta? Yeah, so now you can. The only word I know is mahal kita and that's it. And say salamat po. Salamat po. Okay. Mapapanood ang American Idol Season 11 sa ETC. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Ilang Pinoy celebrity nominated sa Sexiest Vegetarian Celebrity online poll ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Kabilang sa contenders ng Kapuso stars na sina Yasmin Curdy at Raymond Bagaching. Pero pasok din sina Alicia Mayer, Geneva Cruz at Chinchin Gutierrez. Makakalaban nila ang ilang international celebrity vegetarians tulad ni Anne Hathaway, Ellen DeGeneres at Natalie Portman. Maging si former US President Bill Clinton, nominado rin. Pipiliin ang mananalo sa contest base po sa dami ng boto, commitment sa vegetarianism, assessment ng PETA sa pagiging attractive ng celebrity at ang kanyang pagiging media-friendly. Simula pa lang yan ang ating Friday Chikahan, so keep it here. At ang hirit namin mamaya, hepe ng mga barangay tanod patay sa pamamaril sa Batangas City. At mag-anak sugatan sa banggaan ng truck at motorsiklo sa Zamboanga City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.